So may specific kaya na eto para kay kandidato ganito. Hindi naman nila narinig yung pag-uusap ni Saldico at saka ni Chairman Garcia. Pero ang nakita lang nila ay binigyan ng total of 4 na maleta. 4 na maleta. Dalawang beses silang nag-meeting. Ito, malaking maleta, medium o maliit? Medium. Parang medium-sized eh. Suga pa. Magkano kaya ang laman ng isang medium? Nandyan sa nandyan sa affidavit nila. Estimated na Itong 30 final nyo ang sa ano? Itong final nyo, attorney, sa ombudsman, para ba to sa lahat ng mga pangalan na nandirito o magfa-file kayo separately ng mga cases doon sa mga pangalan nandirito? Kasi katulad yan, si George Garcia, Comelec. So, magfa-file ba kayo ng separate na kaso para kay George Garcia lang? Kasi malapit ng election. Di po, meron kasing ibang procedure kay Chairman Garcia dahil he is an impeachable officer. Kaya itong weekend po ay meron akong 2 abogado na magda-draft ng impeachment complaint laban sa kanya, no? So, pag matapos po namin 'yan ay siguro in a week or 2 maisampa na namin yung impeachment complaint. Ay magkano kaya? Meron kayang mag-i-endorso na congressman niya? May nakausap na ba kayo? Wala pa. Tingnan natin, no, kung merong pumirma na mag-endorse doon sa impeachment complaint. Pero palagay ko meron siguro. Actually, alam nyo, kaya naniwala kagad ako doon sa sinabi ni attorney. Kasi bago pa po kayo lumabas, may tumawag na sa akin isang congressman na ibalita ako daw na mali-maleta ang dumarating sa Congress. Kaya lang sabi ko, may picture ka o may video ka. Kung wala, hindi ko pwedeng ilabas yan. Wala daw kasi talagang napaka-stricto daw ng doon. So doon sa maleta, hindi nyo na binibigay dito sa Congress, meron po ba kayong specific na ibinigay sa opisina ni dating Speaker Romualdez? Ganito po, no? Ay. Kaliwa po. Ayan. Hindi sila nagdadala ng mali-maleta sa house. Yung expandable envelopes lang. Ano po yung nasa picture? Alin? Yung may helicopter? Hindi yun sa HOR dinala. At dinala yun sa mga probinsya. No? Pagka mali-maleta na, diretso yan sa bahay or sa opisina, ganon. Hindi sa HOR dinadala. Katulad nung Quadcom hearing, parang 120 na expandable envelopes ang dinala nila doon. 120? Ilan Dinala ang sa laman loob? ng isang envelope? Doon 2 million? 2 million ang laman nun. Okay. Kasi So, totoo po yung sinasabi nila na bawat Quadcom hearing, 2 million bawat isang congressman? hindi ko alam kung bawat isa. Pero halos lahat ng miyembro ay dumadaan doon eh. At kanya-kanyang bit-bit, no? Merong special siguro na 2 hanggang 5 ang bit-bit. Meron ding isang envelope lang. Siguro hindi nagtanong ng matitindi. O hindi ho siguro nakapag-cite in contempt. O isa ka lang. Mas maingay. May bonus yung nagko-contempt. Pwedeng ganun po. Ito, pasensya na po medyo ano lang tayo ng konti. Kung dala-dala yun, paano binitbit yung mga folder na yun na marami? Marami po sila. Yung mga... oo. 100 mahigit sila eh. So, Ano? lahat sila pumapasok. Oo. Tapos Hindi. dadala-dala sila? Balik-balik yan. Meron kasing malapit na paradahan. Doon nakalagay. Oo. So nandun, para malapit lang nilang ilipat ba? Para hindi papansin na agad. Oo. At doon sila dumadaan sa likod o sa harap mismo? Meron silang dinadaanan na sa gitna, yung may flagpole. Hmm. Merong hagdanan kasi doon eh. Medyo familiar ako doon dahil nagtrabaho ako sa Congress ng 12 years. So merong access doon, punta sa second floor na opisina ng APRO, etc. Alam kaya nila, attorney, kung papaano kino-confirm ng bawat congressman na nakuha na nila yung kanila?
Meron bang receiving copy? Pinapapirmahan tong mga Well, nagpapareceive ng Ang na-observe envelope? nila, basta may pumupunta na lang doon, and then sina Paul Estrada, Mark Tiksay, sila ang... Oo. Okay. So may instructions. Ito po bang si Paul at saka si Mark, wala po ba silang planong lumabas? Ang balita ko ay, well, nasa ibang bansa sila ngayon, no? At may nakapagsabi sa akin na willing silang makikooperate eh. Oo. Okay, good. Oo. Ang mabibigat ang mga binitawan na ito. Pero yung mismo po bang pagtanggap ng congressman, sila mismo o staff lang nila? Sila mismo. Sila mismo. So sila may hawak ng folder paglabas. Oo. Oo. Ang kapal ng mukha. Isipin mo, So dito po sa out of place ka. Ikaw, may dala kayo. Ako On wala. hand, on hand. So dito po sa mga affidavit ng mga 18 Marines, mayroon pa ditong specific na nakita nila yung ibinayad para pumirma doon sa impeachment ng BP Sara. Yung impeachment kasi ay sa Unit 8 na townhouse sa Forbes Park ang parang bigayan. Doon nangyari po yung bayaran. Ay, yung Oo. bigayan. Pero kwan lang yun eh. Mga envelopes, paper bags lang. Palagay ko ang premyo talaga ay yung sa infrastructure. Ayun, yung mga Oh, for later release. Oo, yung allocation per district. Opo. Oo. Nabanggit nyo rin po na may galing po sa Bucor. Dahil, di ba po, so ito po ba ay galing mismo dun sa kanilang Bucor chief? Hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung pera. Pero ang nagdala, ganito yung kwento. Nag-uusap si General Katapang at saka si Saldico. And then, nandun si Mark Tiksay, Paul Estrada. Inutusan sila. O ilipat nyo yung nandun sa pick-up, etc. At nilipat sa sasakyan nila. So si Katapang ang kausap ni Saldico. Yes, oo. So can we assume na si galing kay Katapang yung pera? Yung detalye po ay kasi alam nila yung plate number nung pick-up na ginamit. May picture po ba na video? Hindi nila na-picturean yan. Pero alam lang nila. Oo. Ito naman, attorney. Ano to Squadcom to eh. Alam naman natin, sinasabi din naman ni Congressman Toby Chanco na kapalit ng pirma sa impeachment ni VP Sara ay pera, So, ano ba? Nag-ano ba sila ng mayroon bang bigayan ng envelope diyan sa pagpirma? Meron ba diyan sa testimonya ng mga Marines natin? Hindi ko maalala kung nandyan sa affidavit nila. Pero may mga kwento sila na I think meron. May nakalagay dyan sa kasagsagan ng impeachment. Oo. Na sabi nila sunod-sunod parang medyo mahabang pila ang nangyari sa Forbes Park noon. Sa impeachment po. At attorney, yung si Gutesa po, sabi niya every week ata may deliver ng maleta. Dito po sa 18, paano po yung diskarte nila? Every week or ilang beses po nag-deliver? Araw-araw po ito mula September 2022. Grabe. Ang sabi nga nila, doon sa Forbes Park, 3 to 4 times a week silang nagde-deliver. At bawat delivery, hindi bumababa ng 20 na maleta. Umabot pa ng 52 na maleta. Ganon din sa Aguado, sa tapat ng Malacanang. 3 to 4 times a week din. Ito po ba Aguado na to? Kay Marcos ang nito? Hindi ko alam kung bakit dinadala doon. Siguro, mahirap mag-speculate, no? Basta dinadala nila doon sa Aguado. Kaya ang sabi nila, Sir, Aguado, mahigit 100 beses kaming nag-deliver. Dito sa Forbes Park, mahigit 100 din kaming nag-deliver. So kung 200 na deliveries lahat yan, minimum na 20 na maleta per delivery. At ang may-ari po nun, Aguado, tsaka dun sa Forbes, ay si Romualdez. Oo.